mga kautusan ng Panginoon. Ito yung tinamali ni Jesus. Kasi akala ng iba ay ipinagbabalagpisa ang mga kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Bahagi mo sapagkat sabi ng natin yung banal na kasulatan, maraming kautusan. Sabi nga, sana yung ating maging mapantay. Mayroong mga, kung tawagin natin mga kautusan, kasi kung titignan mo natin, kahit mga yung katulad na nakita namin sa unang pagbasa, yung pag-ahandog ng mga alay. May mga kautusan doon, pero sa unang pagbasa, nakita natin kung ang ganun ay kung sino yung tatanggapin ng Diyos sa pag-ahandog sa aklat ng mga hari, na nakita namin doon sa bundok ng Carmelo. So kaya bahagi yun na nakita natin yung handog ni Elias o handog ng mga propeta ni Balaam. Kaya bahagi yun. May mga batas din doon. Sa atin din makikita natin ano magiging batas. Sabi mo ang tawag ka natin doon ay may gradation. Mayroon tayong tinatawag na mortal sin, mayroon tayong tinatawag na venial sin. Yung paglaban sa malalaking kasalanan at yung paglaban sa mga maliliit na kasalanan. Pero sa atin, sabi na natin, yung pinakapangataya natin, nabanggit na natin na pag pinag-usapan natin ng lumang tipan, yung 10 utos ng Diyos. Kapag pinag-usapan natin ang bagong tipan, yung 8 pagpapala. Pag pinag-usapan natin ang pagsunod sa mga batas. Kaya kinakailangan nakita natin napakailangan natin kapag kasi ano yung mamatayan natin, uli yung tablo yun, yung banal na kasulatan, yung ipinapahayag ng simbahan, at ang tinatawag natin banal na tradisyon. Sana makita natin na nandoon, nakita natin kung alin yung mga utos ng Diyos na kinakailangan natin sundin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Bahagi yun. Pag sinabi natin na ito yung batas, ito yung utos para sa lahat yan. Kailangan sa limaw natin ngayong panahon na ito ay nauuso yung alin. Ito lang applicable sa akin. Ang tawag na natin ay relativism. Pero pinapahayag ng Jesus natin, naparito siya upang ganapin ang mga batas, hindi ipagpapawalang bisa ito. Ilang kinakailangan natin ang liliwanagin kasi may mga pagkakautusan katulad halimbawa ng pagkain ng dugo. Bahagi yun na kung saan ipakita natin. Hinibaga ay batas ng Diyos
Well, naging batas yun ng Diyos sa buong ipang. Pero bahagi yun na kung saan ay in-exit na yan sa bagong ipang. At hindi yun doon higit na kasalanan. Yung tinatawag natin pagpapahalaga kung alin magkaya yung dapat na bigyan natin ng bigat doon sa pag-ubos ng Diyos. Sana maunawaan natin kung alin magkaya yung dapat na bigyan ng mas malawak ang pagkaunawa. Kasi baka mamaya ay nauubos yung oras natin na pag-usapan ng isang bagay na kung natutusin lamang kung minsan rin ang tawag na natin kung minsan rin addendum lang. Ibig sabihin yun ay hindi talaga yung pinaka-main event. Hindi talaga yung dapat na pagkukunan ng pansin ay doon ang uubos ng ating panahon at nawawala na tayo sa tunay na pagkakapagparang ng mga batas. Kaya maliwanag ang sinabi ni Jesus, naparito ako, hindi upang ipagwalang sa mga kautusan ulit upang bigyan ito ng kaganapan. Kaya napakalaga rin ako ng mag-aaral tayo. Patuloy tayong mag-aaral, magninilay. Ano ba talaga yung dapat natin bigyan sa mga batas ng Diyos? Pagkakataon na baka hindi natin namamalaya. At tulad na rin bawal ng alin, bawal makiapil. Alam na alam natin yun. Pero hindi ba natin na napapansin na bawal din ang manirang puri kung sinungaling? No? They are all the same. Bahagi yun. Kung minsan masyadong natin pinipiyong person, nakikiapil. Ay, ikaw, kismis ka ng kismis, naninirang puri ka. Ganon din kabigat yun. Baka hindi natin namamalaya. Para yung nasa sampung utos ng Diyos yun. Bahagi mo yun. Kaya hindi mo pwedeng kakamuhingan mo yung isa, okay lang. Ay, hindi. Para yung nasa batas yun. Para yung nasa utos ng Diyos yun. Yung huwag kang maligin ng puri, huwag kang magnanama, huwag kang makikiapil. They are on the same level. Kaya bahagi yun na kung saan yung makita natin, baka pinapansin natin yung isa, hindi natin napapansin yung alin, yung kabuuan ng tinatawag natin kaganapan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya bahagi yung naman ay maging bahagi ng ating pagkilos na maunawaan natin upang maging gabay natin sa ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng may kapal. Sabi nga natin, baka mamaya galit na galit tayo kasi ito hindi natin alam. On the process, nagkakasala tayo. Hindi natin alam. Bakit? Kasi nga, hindi sa pagkakhindi natin alam ang batas. We are being blinded. Yun ang tinatawag natin relativism. Ito lang yung gusto kong makita. Na batas. Bahagi yun. Kasi ito yung nakikita ko doon sa ibang tao. Hindi natin napapansin na ito rin pala yung batas. Na kinakailangan natin susunod with the same na bigat na kinakailangan natin pag-ingatan ng aming sarili upang hindi tayo magkasala. Kaya lang yung sabihin yung
kaganapan ng batas. Kaya tingnan mo natin. Tingnan mo natin. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Baka mamaya sa pagsumikap natin, hindi natin namamalayan natin na tayo ay tawag nito, nagiging tawagin natin ay yumayabang na hindi natin namamalayan na tayo ay sumusulong sa isang pagkakasala na hindi natin namamalayan. Kaya nawa pagnilindilayan natin yung mga salitang pinahayag ng ating Panginoon Hesus Kristo.